Ayan. So, ngayon, bago ko simulan, meron ako ditong isang tanong. Actually, this question is a kind of hypothetical question. Ano lang, so hypothetical. Ano ba yung ibig sabihin ng hypothetical? Parang, what if? Yung ganon, ano? So, ito ang aking tanong na bibigyan natin. Ayan. So, the title of the message for this afternoon is about Inside Out, God's Blueprint for Your Life. Ayan. So, meron tayong question dito. Ang aking tanong ay, bakit ayaw? Yun, ang tanong ko, bakit ayaw? Ayaw gumana ng clicker. Ayan. Ayan. Ang aking pong tanong ay, sabi dito, kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang isang bagay sa iyong buhay ngayon, ano iyon? So, ano kaya? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang isang bagay sa iyong buhay ngayon, ano iyon? So, as what I have said, this is a hypothetical question. What if lang kaya? Meron pa kaya ikaw na gustong baguhin? Sa physical mo bang anyo? Gusto mo bang mas matangos ang ilong mo? Ano ba? Gusto mo ba mas matangkad ka? Kasi hindi ako nabiyayaan ng tangkad. Iyon ba? O gusto mo ba baguhin yung, wag naman magpalit ng asawa. Lord. Ayan. So, di ba, no? Minsan naisip nyo ba yan? So, minsan pag dumarating tayo sa different situations, minsan what if, napapaganon tayo, no? Tama po ba? Ayan. So, alam ba ninyo na pag ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay, iba yung kanyang pamamaraan. So, tayo bilang tao, nakikita lang natin yung outward appearance ng isang tao. Di ba? Yung mga kahinaan, o yung indifference ng bawat isa. So tayo ay kadalasang nakatingin sa mga bagay na panlabas, no? Ngunit ang Diyos ay laging nagsisimula sa loob. Ayan. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay, ayan, sige nga, basahin po natin ang title ng ating topic for this afternoon. Inside Out, God's Blueprint for Your Life. Ayan. So, minsan meron tayong naririnig, di ba sabi, uy, inside out, okay siya. Tama ba? Narinig niyo na ba yon? Tama po, ayan. So, sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang lahat ng ginagawa natin sa labas ay nagmumula sa loob ng ating puso. Sabi nga, kung ano man ang inuusal ng iyong bibig, iyon ang laman ng dibdib. Diba? So rhyming, diba? Kung anong inuusal ng bibig, siyang laman ng dibdib. So, kung ano yung madalas mong minemeditate, iyon yung lalabas at lalabas. Natural siyang lalabas. Tama po. So, bago baguhin ng Panginoon ang ating sitwasyon, binabago niya muna yung ating puso. Bago niya ayusin yung mga problema na what if, kanina, bago niya yun ayusin, inaayos niya muna yung ating pananaw. Bago niya tayo dalhin sa ating mga destinasyon, no? Hinuhubog niya muna ang ating karakter. Kaya, ito po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Pero, pansinin nyo, ano nga ba talaga ang ibig sabihin o ang definition ng blueprint? Yan. Sabi dyan, ang ibig sabihin ng blueprint, it is a design plan or other technical drawing. So, madalas ginagamit ang blueprint sa mga instructional design. Diba? Sa pagpaplano ng building, ng bahay, at ng kung ano-ano pa. Tama po. Madalas ang gumagamit niyan ay may kinalaman sa construction. Tama po. Ayan. Yan. So, iyon yung blueprint sa tao. So, sa education meron din kami.
ang tawag naman doon ay lesson planning. So, yung blueprint, importante yan kasi diyan may establish kung ano ang itsura ng magiging gusali o ng bahay mo. Tama po. Diba? So, sa lesson planning, diyan naman makikita kung paano mo itutuon ang mga bagay na gagawin mo para makuha ng bata o ng mag-aaral kung ano yung ituturo mo. Yun. Mukhang na-establish na natin yung definition ng blueprint. Ano? So, ganun din sa Diyos. Ganun din sa ating Panginoon. Ano po? Yung buhay natin, bago pa man niya tayo likhain, buo na yung kanyang plano. No? Buo na ang plano ng ating Panginoon sa buhay natin. So kung ano tayo, kung saan tayo papunta, kung ano tayo ngayon, iyon ay nakaplano, nakadesign. Disenyo ng Lord. May blueprint. Biruin mo, nung panahon, bago palikhain ang tao, di ba, nakaplano ang everyday na gagawin ng Panginoon. Tama po ba? O first day ito, second day ito. So, nung likhain niya yung tao, provided na ang lahat ng bagay. Tama po? Diba, nandun na ang kanyang kakainin. Lahat. Provided na ng Panginoon. So, bago pa man tayo likhain, meron ng plano para sa atin. So, ibig sabihin, Ryle Kenrick, ang plano ng Diyos sa'yo, ako ang maging nanay mo. Ganon. Ayan. So, hindi tayo makakapili ng magulang. Tama po ba? Di ba? Kaya, sa ayaw at sa gusto mo, whether you like it or not, you like it. Di ba? Ayan. So, yun pa rin. So, pero ang tanong, yes, nakaplano ang buhay natin, planado ng Lord, mayroon tayong blueprint. Pero ang tanong, ayan, ang tanong, bakit minsan parang magulo o ayaw? Ayan. So bakit minsan parang magulo ang buhay natin kahit may plano o may blueprint ang Diyos? O, di ba? Bakit kaya? Napapatanong ba kayo ng ganun o ako lang? Bakit kaya? So alam ko yung iba alam na yung sagot sa tanong na to, ano? So, kadalasan, mas pinipili natin yung sarili nating plano. Tama po, 'di ba? Sinusunod natin yung mga bagay na gusto natin. Ayan. Gusto natin na tayo yung mag-control, no? Tayo yung mag-decide. Tayo yung masunod, no? Pero ang totoo, kapag hindi tayo naka-align sa plano ng Lord, sa blueprint ng Lord, ang mangyayari, ibabalik pa rin tayo ng Panginoon. Iyon yung mga taong tumanggap sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Iyon. Ibabalik pa rin tayo kahit pa nagkamali ka. Ganon ka kamahal ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Lord. Bakit? Pansinin nyo, si Eva, si Adan, nagkamali sila. Pero, naire-redirect. Kaya nagkaroon ng Kristo. Kaya ang Panginoong Diyos ay naia-align pa rin. So kahit pa, minsan, matigas ang ulo natin, di tayo nakikinig. Pero nandyan pa rin ang Panginoon para iayos tayo. So, dahil, bagamat parang magulo, pero sabi nga, ang Panginoon hindi siya manipulator. Si Eva at Adan, malapit na yun sa Lord. Tama po? Diba? Ang lapit nila. Nakakausap nila anytime nila gusto. At ganun din naman tayo sa ngayon. Diba? So, ang Panginoon ay hindi controller. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Kalayaang mamili. At iyan ang kaibahan natin sa ibang nilalang. Tayo ay may kakayahang mag-isip. Mamili ng tama o ng mali. No? Kaya tayo nga yung highest form of, sabi, ng science, di ba? Tayo daw ang highest form of blah. Pero, patunay lang ito na ang Panginoon ay hindi manipulator. Hindi siya controller. Hindi tayo robot na imamanipulate ng Panginoon.
Palagay ko ayaw niyang gumana. Ayaw. Ayan. So sabi sa Galatians 5:1, sabi dito, it was for this freedom that Christ set us free. So completely liberating us, no? Tayo ay malaya. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery, which you once removed. So, na-remove na tayo from slavery. So, dapat, hanggat maaari, hindi na tayo babalik doon. So, in this, it clearly shows that Christ's work is about freedom, not control or bondage. So, also, sabi rin sa 2 Corinthians, saan ko ba itatapat? Sorry na. Ayaw. Sabi sa 2 Corinthians 3:17, ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Sabi niya doon. So, the presence of God does not bring oppression, no? But freedom and life. Kaya, minsan, nakakapagdesisyon tayo nang minsan ay hindi na-align sa blueprint ng Lord. Kasi binigyan tayo ng kalayaan. So, according to John 8:36, sabi dyan, so if the Son sets you free, you will be free indeed. No? So, Jesus does not control us. He frees us completely. So, tayo ay malaya. So, ang Panginoon ay hindi manipulator, no? Malinaw ang katotohanan na yan. So, ang Panginoon ay hindi rin controller, no? Ang Diyos ay hindi namimilit, no? Kaya may pagkakataon na tayo ay nakakapagdesisyon sa sarili nating kakayahan. So sa halip, binigyan niya tayo ng kalayaan sa pamamagitan ni Kristo. So, hindi mo pwedeng sabihin na, kaya nangyari sa akin to, ganto, ganyan. Hindi. No? Dahil hindi tayo kinokontrol ng ating Panginoon. Pero ang kagandahan, ang plano ng Diyos ay hindi nagsisimula sa mga panlabas nating kaanyuan, sa panlabas na nakikita o sa tagumpay na natatamo ng bawat isa. Hindi ito nagsisimula sa pera na meron ka, o posisyon, o title, o anumang nakikita ng tao sa'yo. No? So, bagkus saan? Ayan. So, ito yung dapat natuntungan natin. This must be our foundation. Ano? Una, foundation, the finished work of Jesus. Ayan, sabi dyan, the finished work of Jesus. So, hindi sa sarili nating galing, hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa husay mo, hindi dahil ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, ano? Hindi dahil matalino ka, cum laude ka o kung anuman, bagkos ito ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Kasi kung sa sarili nating kakayahan, hindi natin kaya. Mapapagod at mapapagod tayo. Di ba po? Kaya babalik tayo sa tinapos ng Panginoon Jesus, and that is in John 19:30. Sabi niya, it is finished. So, ang blueprint ng Diyos ay nagsisimula sa tinapos na gawa ni Kristo. Ayan. Ano ba yon? Na tayo ay pinatawad na. Ano pa? Pinaburan, tinanggap, pinagpala, at minahal na. So, hindi natin kayang ayusin yung sarili natin. So, mahal na tayo ng Panginoon bago pa man natin siya minahal. Tama po ba? Ayan. So, sabihin mo dyan sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Sabi mo, ayan. Mahal ka ng Panginoon. Ayan.
Sabihin mo, mahal din kita. Ayan. Oo, at namimiss na natin yung ilan sa ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, no? So again, our clear foundation is the finished work of Jesus at the cross. Okay, so next. So after knowing the foundation, ngayon naman ang susunod ay the change of heart. So change of heart. So according to Jeremiah 17:9-10, sabi diyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind. Sino ang may kakayahang maintindihan ang puso ng tao? Yan bang katabi mo? Sinong may kakayahan makaintindi ng puso ng tao? Ang asawa mo ba? Minsan nga, sasabihin niyan sa'yo, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't tinutopa ka? Mani sabihin mo para maintindihan ko, di ba? No? Tapos ang mga anak, bigla na lang nagalit ang nanay. Hindi nila alam kasi hindi nila nakikita ang puso. Bigla na lang, mga ano dyan, mga damit, ano ba yan? Dito niyang ilalagay, ganon. Di ba? So, sinong nakakaalam ng puso ng bawat isa? So, wala sino man sa atin. Definitely, hindi yung asawa mo. Kasi nga, minsan hindi kayo magkaintindihan. Ano? Kasi, dapat nga, sabi niya, bigla kang nagagalit, ano bang ginawa ko sa'yo? Di ba? Sabihin mo para maintindihan ko. Di ba? So, sabi dyan sa verse 9, the condition of the human heart. Kalagay dyan, the heart is deceitful. Sabi dito, ano yan, natural state yan ng tao. Na, pag sinabing deceitful, madaling, maloko, madaling malinlang. No, hindi siya reliable. May tendency na selfishness at wrong desires. Ibig sabihin, hindi palaging trustworthy ang feelings at impulses natin. Kaya hindi sapat ang feeling ko, tama itong decision ko. Magbase ka sa damdamin. Hindi iyon sapat. Kasi ang puso minsan nadideceive. So, halimbawa sa mga kabataan, dahil minsan nagdidesisyon dahil sa emosyon, napapasagot bigla. Halimbawa, may nanliligaw. Mapapasagot bigla, no? Kasi the heart is deceitful. Nakabase ka sa damdamin. Ay, ang saya pagkasama ko siya. Halimbawa, mga magkakaibigan, nag-e-enjoy kayo. Tapos, i-try mo ito. So, ngayon, dahil parang nasa peak ka ng emotion mo, ang saya-saya ko, ganyan-ganyan, yung damdamin, mapapa-oo ka. Diba? So, ibig sabihin, ang Panginoon, sa second verse, sa verse 10, sabi dyan, nandyan na yung God's role. No? Ito yung, tungkulin ng Panginoon. Ano sabi dyan? Pero dito, sabi dito, ang Lord ang nakakaalam na tunay ng laman ng iyong puso. I, the Lord, search the heart and examine the mind. Siya yung nagsasearch ng motives, ng intention mo, ng purpose. Siya yung nagja-judge ayon sa tunay na kalagayan, hindi sa panlabas na anyo. Ibig sabihin, God sees beyond appearance, no? So, nakikita, nababasa ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Sabi sa New Covenant, ang Lord ang nagre-renew ng heart, nagbabago ng isip, at nagbibigay ng bagong nature kay Kristo. Ayan. Sige, pakitapik mo yung katabi mo. Ayan. So, bagong puso. Ayan. Ayan. So, sa tao, madali tayong naloloko, di ba? Tama ba? Kaya sabi nga, do not decide when you are in the peak of your emotion. Kailan ba yung peak ng emotion mo? No, pag ikaw ay masaya, pag sobra kang naiinis, peak yun. Nasa peak ka ng emotion mo.
So do not decide when you are in the peak of your emotion. Pag sobrang saya mo, pag sobrang galit mo, ayan. So that is the peak of your emotion. So, anong dapat mong gawin pag nasa peak ka ng emotion mo? Halimbawa, sobrang saya mo sa mga kabataan kasama yung mga kaibigan mo, niyaya ka, tapos sinabi sa'yo, oh, dito ka na rin matulog, bla bla bla. So, parang nag-enjoy kayo, ganyan, ganyan. So, syempre dapat, pause, hinto ka muna. Tapos, mag-pray ka, then ask for the Lord's wisdom. No? So, kasi pag nangyari yon, magsasubside yung peak ng emotion mo. Halimbawa, magkagalit kayong mag-asawa, sisigawan kayo, ganyan-ganyan. So, ano yon? Sasabihin mo na lang, parang likas sa mga taga-taytay. Lumayas ka na, ganon, di ba? Lumayas ka na, ganyan. Oh, so nasa peak ka ng emosyon mo. Huwag kang mag-decide, no? Anong gagawin? Stop, pause, hinto, then pray. Stop ka muna. Teka, wait nga lang, ganon. So para mag-subside, bumaba, no? So, alimbawa, galit na galit ka sa anak mo, na high blood ka na. Tapos, ang tawag doon, pag may mga na-high blood kasing magulang, pag nakakuha ng kahit na anong bagay pa yan, parang gusto mamalo. Tama ba? So, ang hirap. Mahirap makontrol. So, dahil hindi natin kayang i-control ang ating mga sarili, sino lang makakakaya nun? Sino lang? So, ang Lord lang. So, ask for... Ayan. Manalangin tayo sa Panginoon, then ask the Lord for wisdom. So, wag agad-agad magdi-decide. Kasi ang Lord lang ang nakakaalam ng tunay na laman ng iyong puso. No? Huwag tayong umasa sa sarili natin. Ano po? Bagkos, lumapit tayo sa Panginoon. Ayan. So, sabi dito sa Ezekiel 36:26, sabi yan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ayan. Amen. Ayan. Pusong masunurin. So, yung dating magagalitin, ngayon, nagiging mapagmahal na. Yung dating makasarili, ngayon, nagiging mapagbigay. So, hindi outside behavior yung focus ng Lord. So, it is the inside transformation. So, after changing your heart, ano kaya susunod? O, pagkatapos mabago ang iyong puso, anong susunod? So, we have the renewal of the mind. Ayan. So, paulit-ulit na nating naririnig ang renewal of mind. So, sa paanong paraan? So, sabi sa Romans 12:2, ayan, sabi dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, perfect will. Ayan. So, sa paanong paraan natin magagawa ito? Actually, ang dami ng pag-aaral patungkol dito. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung transformation begins in the mind. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng Word of God. Kapag ang salita ng Diyos ang pinapakinggan mo at binabasa mo, unti-unti nababago yung pag-iisip natin. Tama po? So, imbis na sabihin mo, wala na ata akong pag-asa. Ganon. Parang dead end ko na. So, imbis na ganon, dahil sa nakakapakinig ka, nagbabago ang pananaw mo, ang prinsipyo mo, ang isip mo, ang sasabihin mo, may plano ang Diyos sa buhay ko. Yan. Sige. Sabihin mo dyan sa katabi mo, may plano ang Lord sa buhay mo. Diba? Saan tayo dapat magbabad? Saan tayo dapat
makinig. So katulad ng, as what I have said earlier, yung pagbababad, wag sa mga drama na napapanood. No? Kasi pag laging ganun ang pinapanood mo, magmamanifest yun sa buhay mo. Nagiging ano ka na rin? Nagiging si ka-OA. Di ba? Nagiging OA ka na. Yung hindi pa man nangyayari, feeling mo, mangyayari. Kasi sa kapapanood or kapapakinig mo ng mga drama sa buhay. No? Imbis na ganun, ang pakinggan mo, pumili ka ng mga, ang daming avenue na pwede mong ang daming, sa Facebook, ang dami talaga na pwede mong mapakinggan. So dahil may kakayahan ka mag-isip, magdesisyon sa buhay mo, piliin mo na yun para at least matulungan tayo sa ganung paraan, natutulungan tayo na mag-transform, ma-renew ang ating mga isip. Ano? So again, what else? Through the Holy Spirit guidance. So ang Holy Spirit ang tumutulong mag-remind at mag-correct sa mga iniisip natin. So sa paanong paraan? So sa tuwing tayo ay nagpe-pray, di ba? Sa mga napapakinggan natin, ano? So hindi lang tayo pinapabago. Tinutulungan tayo ng Lord na magbago. Kasi yung daily decision to think differently, that is the renewal, and that must be a practice. No? Practicein mo na yung pakikinig, no, ng salita ng Panginoon. Piliin mo yung paniniwalaan mo. Choose what to believe, what you allow in your mind, and what you meditate on. No? Pag sinasabihan ka ng di magaganda, wag mo yung paniwalaan, syempre. No? Pero kasing mga tao, hindi natin kontrolado ang iba. Diba, yung iba, sasalitaan ka ng di maganda, wag mong tanggapin yun dahil hindi ikaw yun. No? Dahil tayo ay pinagawang matuwid ng ating Panginoon. Diba? So, again, kung ano yung paulit-ulit mong iniisip, no, iyon yung nagiging direction ng buhay mo. So, sa paanong paraan pa, pwede nating mangyari itong Romans 12:2. So, sa pakikipag-fellowship, yon, no, sa pagpunta sa church, ano pa, sa pagpili ng tamang mga kakaibiganin, no. Kung alam mo na yung grupo na yon ay madalas napapagalitan ng teacher sa school, huwag ka na dun sumama. Oh, di ba? So, ano nga, ang daming quotation about doon, di ba? Sabi pa, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, piliin mo. So, imbis na sumama ka sa mga ganon, samahan mo yung mga mahusay. Kaya may paalala rin ang Bible, di ba? Sabi, do not be yoked with unbeliever. Kasi nga, madali tayong maloko. Likas sa tao. Mabilis tayong ma-deceive, no? So, kaya, instead na, dahil may kakayahan ka naman na pumili, piliin mo na yung mas, tama. Okay po? Ayan. So, kung hindi naman maiwasan, at ganun ang sitwasyon, anong pwede mong gawin? So, babalik pa rin tayo sa tinuturo ng Bible, tinuturo ng Panginoon. Pray, no? Manalangin, ask for God's wisdom. Ang sabi pa sa Romans ay again, sabi diyan sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Panginoon. So,
3 is the renewal of mind. Magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. So, binabago ng Lord ang mindset mo. So, kung hindi mo, sasabihin mo, hindi ko kaya, so mali yun. Kasi, sa tulong ng Panginoon, dahil mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon, may plano ang Diyos sa buhay natin. Ayan. Okay? Sabi sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So ibig sabihin, ang pananampalataya ay lumalago sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So maraming paraan para bumabad tayo sa salita ng Lord. Meron ng mga TikTok, Reels, na pwede nating mapanood. Ano? Ayan. So sabi sa Matthew 7:24, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. So ang tunay na wisdom ay nakikinig. No? Nakikinig. Hindi lang nakikinig, ginagawa ang salita ng Lord. Ayan. So, ang salita ng Panginoon ay hindi lang dapat napapakinggan, no? Nakikinig. So, dahil ang pakikinig sa Word of God ay hindi lang information, hindi lang knowledge, no? Ito ay transformation. Dapat kumbaga, nagmamanifest sa buhay natin. So, sa pamamagitan nito, tayo ay matutulad sa matalinong tao. Nakalagay dyan, oh. Puts them into practice is like a wise man. So, nag-iisip muna bago nagsasalita. So, iisipin mo muna bago mo sasabihin. Tapos, kaya nga may paalala sa social media, di ba? Think before you click. Kasi minsan, pag nasabi na natin, mahirap na yung bawiin. Tama po? Yan. Di ba? So, after knowing the foundation of the finished work of Jesus, changing of heart, and renewing of mind, ang susunod na dyan ay, ayan na. Ayan. So, transformation of character. So, pagkatapos mong mabago ang puso, tapos ang isip ay na-renew na, no? At nakatayo tayo, ang tuntungan natin ay finished work of Jesus. Meron niyang result. Makikita yan sa buhay, ano? So, sa paanong paraan? So, magkakaroon na ng change behavior. Napapansin mo na lang, parang yung asawa ko, pag nagagalit ako, hindi na ako pinapatulan. No? Tapos, yung anak ko, hindi ko pa sinasabihan na matulog na siya, natutulog na ng mas maaga. No? Nakikita mo yung pagbabago. Or makikita rin yung fruit of the Holy Spirit. No? At hindi tayo binabago tandaan nyo, hindi tayo binabago para mahalin ng Lord. Bakit? Kasi tayo ay mahal na niya. Kaya, binabago niya tayo. No? So, ang tunay na transformation ay hindi sa pagsisikap ng tao, hindi sa ating kakayahan, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus, na nagbabago ng puso, no? Nagre-renew ng isip, at nagpo-produce ng bagong karakter. So, according to Galatians 5:22-23, sabi dyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So,
yan yung blueprint ng Lord. Inaayos niya yung mga ugali natin. Ito yung bunga ng grace. Ano ang ibig sabihin? Fruit siya. Fruit, bunga. Hindi siya works. Sabi diyan, subalit ang bunga ng Espiritu. Hindi ito ay natural nang lalabas. Ano na siya, parang hindi mo napapansin, iyan ka na, nagiging bago ka na. Fruit of the Holy Spirit na yung nasa iyo. So, ang evidence nito ay yung transformed life, transformed life ng isang tao kasama si Kristo. Hindi ito effort, ito ay fruit, bunga, bunga ng Holy Spirit na nasa atin na. Ayan. So, ang tunay na pagbabago ng karakter, again and again, hindi ito sariling effort, kundi sa tulong ng Holy Spirit, nakalagay dyan, bunga ng Spirito, Siya yung nagpo-produce ng bagong buhay kay Kristo. Ayan. Next, so, after nyan, ano nang susunod? So, after magkaroon ng bagong puso, magkaroon ng renewal of mind. Ano pa? Transformation. Then, we have the outward transformation. Anong sabi dito sa 2 Corinthians 5:17. Sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new is here. The new is here. So, iyang katabi mo, new yan, new. The new is here, nandito, So, ibig sabihin, kapag tunay ang pagbabago sa loob, may makikitang bagong buhay sa labas, Makikita, So, ano ang outward transformation? Iyan yung visible na pagbabago. Nakikita, Nagre-reflect, Saan? Sa paanong paraan? Sa paraan ng pagsasalita, Mula sa mga negatibo na salita, nababago, nagiging mas nagiging positibo, nagiging encouraging. Pagkausap mo siya, hindi na puro negative yung naririnig mo, Hindi na ang hirap ng buhay, ganyan, yung mga ganyan. So, hindi na ganun. Bagkos na-encourage sa sinasabi mo, positibo ka na sa iyong mga binibitawang mga salita. So, hindi ka na rin harsh. Hindi, natapilok ka lang, napaganon ka na ng salita. So, hindi na ganon yung nagbabago. Nagiging ka na, mas gentle ka na. Di ba? Yung dating selfish, ngayon mas nagiging ka na, considerate. Paano kaya kung ganito, ganyan? So, di ba? So, with regards with your decision, mas aligned ka na sa plano ng Lord, sa Word of God. Mas may wisdom, merong discernment, So, yung lifestyle mo, meron ka ng accountability na kung dati wala akong pakialam, hayaan mo 'yan. May paglago sa iyong karakter, May fruit of the Holy Spirit. So, from finished work of Jesus, meron kang new identity, may change of heart, na-renew ang isip, then merong outward transformation. So, ang outward transformation ay hindi starting point. Again, ito ay resulta ng paggawa ni Jesus sa buhay mo, Hindi ito acting good. Kasi kung nagpapakitang nagpapakitang tao, babalik at babalik ka sa totoong ikaw. So, hindi ito acting good,
kundi being changed inside out. Ayan. So, kung ang puno ay healthy, ang bunga nito ay healthy. Diba? So, nakikita ang pagbabago sa buhay mo. So, evident na si Kristo sa buhay mo. So, ang tunay na pagbabago sa labas ay patunay na pagbabagong nangyayari sa loob dahil kay Kristo. Sabi sa Matthew, are you learning, church? Ayun, amen. Ayan, sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Ayan. So, anong ibig sabihin ng verse na ito? Actually, hindi ito tungkol sa performance, or earning blessing, kundi tungkol ito sa priority and trust in God's finished provision, in Christ. So, at first, parang sa tingin mo, parang by works. Tama po, di ba? But come to think of it, so nakalagay dyan, seek first the kingdom of God. So ano yung seek first the kingdom of God? Your true identity. Kung ano ka kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng seek first His kingdom. Ano yung katayuan ko sa harap ng Panginoong Hesus? Di ba ikaw, ako, tayo ay anak. Pag anak ka ng Diyos, malaya kang makakalapit sa iyong Ama. Yun, di ba? So, hindi na tayo nangingimi, hindi na tayo nahihiya na lumapit sa Panginoon. Tama po, di ba? So, seek first His kingdom. So, alam mo, na ikaw ay anak. So, sa grace, ang seek ay hindi frantic effort or anxiety-driven chasing. So, ibig sabihin, lalapit tayo sa Panginoon, tawag dito, kikilalanin natin na ikaw is already accepted. Ikaw, ako, is already forgiven. So, alam natin kung anong katayuan natin sa harap ng Panginoon. Ang kingdom of God is not something you earn. So, it is something you receive. Something you receive and live in. So, His righteousness, not self-righteousness, but it is a gift. Sa grace, righteousness is not a behavior we produce. It is a gift we receive through Christ Jesus. Amen. Okay? So, sabi pa sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan. So, ibig sabihin, hindi ka righteous dahil perfect ka. Righteous ka dahil kanino? Ayan, dahil kay Kristo. So that in Him, we might become the righteousness of God. Yan. Sabi pa sa Matthew 6:33, again, sabi dito, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Hindi ito performance mo para i-bless ka. Diba? So, kasi tayo ay pinagpala na ng Panginoon. So, a loving Father takes care of His children. Provision flows from relationship, not pressure. So, God provides because He is good, not because we earned it. Okay? So, again, finished work of Jesus, identity as a child of God. Alam mo kung ano ang identity mo. Rest in His kingdom and righteousness. Then, God provides everything we need. Kasi nakalagay dyan, all. Hindi some. So, lahat. All these things will be given unto us. Okay? So,
sa grace, hindi tayo naghahanap ng blessing para mahalin tayo ng Panginoon. Kundi, mahal na tayo ng Lord, kaya tayo ay nabubuhay sa Kanyang kaharian at sa Kanyang provision. Ayon. So, ngayon, kanina ang tanong ko, kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin. So, ang isang bagay sa iyong buhay ngayon, ano iyon? So, rephrase natin itong tanong. Kung may babaguhin ka sa buhay mo ngayon, ano iyon? Siguro ang iba, ang sagot, gusto kong magkaroon ng financial breakthrough, gusto kong maging okay yung pamilya ko, gusto kong mawala yung mga problema ko, so on, so forth. Pero, alam nyo ba, iba ang sagot ng Panginoon sa tanong na to. So, gusto nating baguhin ang outside. Ang Diyos, anong gusto niyang baguhin? Yung inside. Opo. Ayan. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ayan. So, mga kapatid, again, so, hindi natin kayang baguhin ang ating mga puso. Babalik at babalik ang problema kung maglalay tayo sa sarili nating kakayahan. Di ba po? So, ngayon ang tanong na, ano ang gusto mong baguhin ng Panginoong Diyos sa sayo? Ayan. Ano ang gusto mong baguhin ng Diyos sa puso mo ngayon? No? Kasi yung question natin kanina, rephrase, ganyan. So, anong gusto mo nang baguhin ng Lord sa buhay mo? Kasi, after knowing na wala tayong kakayahan, hindi natin kaya na mabago, no? Ang tanong ngayon, ano ang gusto mong baguhin ng Lord sa buhay mo? Yan, okay? So, kasi ang Panginoon lang ang kayang gumawa nito. Hindi ang asawa mo, hindi ang nanay o tatay mo, hindi ang kapatid mo, bagkos ito ay, ang kaya lang gumawa nito ay ang Panginoon. Sabi sa Romans 12:2, magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Dahil sa finished work ni Jesus, hindi lang niya binabago ang sitwasyon mo. Binabago niya ang puso mo. O yan. So, malapit na akong matapos. So, ibig sabihin, ang blueprint ng Diyos, no, ay finished work of Jesus, no? May bago kang puso, bagong mindset, bagong buhay. Ayan. Ayan. Pero, sabi ko nga kanina, dapat ito ay didesisyonan. No? Paano mo ito mararanasan? Hindi lang, ang tanong ngayon, hindi lang, Lord, sana ganito, ganyan. So, hindi ganon, ano? Kundi, Lord, baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang buhay ko. So, ito yung pagtanggap natin sa Panginoon. So, kapag ang puso mo at ang isip mo ay nabago na ng biyaya ng Diyos, ang buhay mo ay susunod sa Kanyang plano. No? Inside out. At upang maranasan ang pagbabagong ito, marapat lang na tanggapin ang Panginoong Hesus. Kasi hindi mo mararanasan not unless na tatanggapin mo ang Diyos bilang Panginoon at iyong tagapagligtas.